Ito po dinala ko. Hindi ko po kusina itong inyong nakikita mga kaibigan. Ako po yung nakikikusina lamang dito sa kapatid ko na nakatira sa Las Vegas at dumadalaw po ako. Bihira po kasi kung dumalaw eh. Ang istorya nito kami po yung naimbitihang pumunta sa isang kasayahan at pagtitipon. Alam mo naman tayong mga Pilipino, kaugalian natin, kinakailangan po tayo may dala at nang masayahan naman po yung ating pupuntahan. Ito po ang napili kong lutuin mga kaibigan para marami at magugustuhan ng lahat. Kasi karamihan naman po sa ating mga Pilipino, pag ito ang nakita sa handaan talaga namang yun ang inuuna, lalong-lalo na kung maraming sarsa at malasa at maraming lahok. Hindi ko po itinapon yung ulo at katawan nitong hipon. Yung pong balat, ito piniprito ko ng walang mantika sa maniit na kawali. Lalagyan po natin ng konting sabaw, 2 tasa po ng tubig at pakukuluan natin yan para po makuha natin yung katas at yung linamnam ng hipon. Pagkatapos po niyan painit po tayo ng mantika sa isang malaking kawali at iprito na po natin itong ating hipon. Yan po ang laman ng hipon. Kinuha natin yung ulo at yung balat kanina at gagawin nating pangsabaw. Pagkatapos po niyan isama na natin itong ating kikiam na hiniwa ko ng maliliit na nakita nyo. Ito naman pong kikiam nabili ko, naluto na, so hindi na kinakailangan pang matagal nating sangkutsahin. Isama na po natin yung ating tokwa. Pareho po ng tokwa, prito na nabibili. Hiniwa ko lang po ng maliliit at ito sama-sama na po. Titimplahan na po natin yan ng konting pamintang durog. Pagkatapos po lagyan na po natin ng asin at nang magkaroon po ng konting alat. Tustahin po natin, haluin po natin ng haluin at pag medyo luto-luto na at sama-sama na sila lahat, hanguin na po natin, ilagay po muna natin sa isang Tupperware at gawin po natin yung susunod na ricado. Sarsa naman. Mantika sa kawali. Pagkatapos po, pag mainit na yan, ilagay na po natin itong ating sibuyas. Isunod na po natin ang ating bawang. At pagkatapos po niyan lagyan na po natin ng atsuete. Damihan niyo po ang atsuete, mas mapula, mas maganda Tapos ilagay na po natin ito Ito po yung piniritong giniling na baboy na. 2.5 kilo po itong ipinrito ko bago po tayo nagsimulat, hindi ko na ipinakita sa inyo. Haluin po natin yan at nang sumama po yung kulay ng atsuete din sa ating piniritong giniling. Sinadya ko po talagang abusuhin ang dami ng ricado at ito naman hindi pantinda. Ito po ay pambigay sa ating kasayahang pupuntahan. So kinakailangan masarap at hindi tinipid sa lahok. Pagkatapos ilagay na po natin tong ating sabaw ng ating piniritong balat at ulo ng hipon. Marami po tayong gagawin. So kinakailangan maraming sabaw to. Lagyan po natin siguro ng 2 hanggang 3 o kahit na 4 na tasa po ng tubig para marami yung sarsang magawa natin. Lagyan nyo po ng 4 cubes. 2 po ang nilagay ko para mas malasa. Hindi nyo po kinakailangang lagyan ito. Tapos lagyan nyo po ng pamintang durog para may konting lasa na. At pagkatapos alatan nyo na po. Lagyan po kayo ng patis. Kayo na po ang bahalang tumansya kung gaano karaming patis ang ilalagay nyo. Haluin po natin yan. Pakukuluin po natin yan. Kung sa pakiwari nyo po medyo maputla ang dating ng sarsa nyo dagdagan nyo pa po ng konting atsuete at ng pumula-pula at naging matingkad. Mas masarap po kasi kapag nakikita ng tao matingkad ang sarsa nitong ating ginagawa. Haluin po natin yan. Alam nyo po ba, mas mainam kung may bayuhan po kayo para mas malasa po yung sabaw ng ulo at balat ng hipon na niluto natin kanina. Bayuhin nyo po o kaya naman ilagay nyo sa blender at gawin yung juice at salain nyo po. Ngayon po, pagkulo na, lagyan na po natin ng pampalapot. Ito po yung tubig, 1/2 tasa ng tubig. Pero nilagyan ko po ng 4 hanggang 5 kutsara ng cornstarch dahil marami nga tayong sarsang ginagawa, di po ba? So haluin po natin ng haluin at habang lumalamig lalo pong lumalapot ang sabaw niyan. Baka po makaligtaan yung inlutuin yung inyong noodles. Ito po medyo may katigasan tong ginamit kong brand So 10 minuto kong ibinabad sa maligamgam na tubig tsaka ako pinakuluan. Dire-diretso na. Lagay na po natin tong sarsa. 2 tray pong malaki ang ginawa ko. Itong isa ititira ko dito sa bahay para may makain ako mamaya pag uwi ko kung sakasakaling magutom. Dadamihan ko na po ang sarsa at abuso naman ng sarsa ang ginawa ko Pagkatapos po ng sarsa diretso na po natin, umamot na rin po tayo ng konting toppings din sa ginawa ko at medyo marami-rami din naman itong aking ginawang itong ating tokwa na may kasamang kikiam at hipon. Pagkatapos niyan, huwag niyo pong kakalimutan ang itlog na nilaga. Kinakailangan maraming itlog na nilaga at mas masarap at magandang tingnan kapag po maraming itlog yung nasa ibabaw ng inyong palabok. Pagkatapos po niyan
Isama na po natin tong ating dinikdik na chicharon. May nabibili na po ditong chicharon na dikdik na eh. Masarap yan, madami. O pagkatapos po niyan ito ilagay natin. Medyo maalat nga itong nabili kong tuyo eh. Ito po yung pritong tuyong nabili ko. Nakita nyo, tinadtad ko ng tinadtad at ginawa kong pulbos. Tsaka natin ilagyan ng ating sibuyas na murat, maganda't may pampakulay at may berde sa ibabaw. Bago natin takpan at dali na sa ating kasayahan. O ito na, kinain naman eh. Nagustuhan po nila. Sa susunod muli.